Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin itong si dating Congressman Arnie Teves na nakulong sa Timor-Leste, or sabihin natin doon nagtago ng mga panahon na siya inaakusahan na siya yung mastermind ng pagpatay doon sa gobernador ng Negros na si Governor Digamo. So, para magkaroon tayo ng konting background, kasi medyo natabunan na itong issue na to, na siya kasi itinuturing na mastermind nga daw nung doon sa pag-ambush, doon sa pagpatay kay Governor Digamo. So, sinasabi ng DOJ, so wala pang wala pang 1 week. Iniyabang kagad ng DOJ ni Secretary Boying Remulla na 99.9% case closed na to. Sigurado na sila si Teves daw yung pumatay daw kay Digamo. Pero wala pa sila naisasampang kaso. Kaya nga nakapunta ng ibang bansa tong si Teves, di ba? So wala siyang hold departure order. So kasi wala pa nga pinapayal na kaso. So hinusgaan kagad ng DOJ ni Remulla na guilty itong si dating Congressman Teves. So, siyempre, ito si Teves, medyo malakas mang-asar. So, lagi siya nagpo-post sa Facebook niya na pang-aasar kay Remulla sa DOJ. So, hanggang sa, nagtuloy-tuloy na yung pagsasampa ng kaso. So, dahil may kaso na naisampa, pero nasa ibang bansa si Teves, hindi nila mapauwi. So, ang ginawa nilang diskarte is dineclare nila as terrorist itong si Congressman Teves. So, doon maraming tumaas ang kilay sa pagdideclare sa kanya bilang terorista. Kasi, paano mo nga naman i-declare na terorista yung isang tao kung hindi mo naman di ba pag sinabi mo terorista, marami nang pinatay, nanggugulo, talagang may armed group, di ba? May mga, sabihin natin, may mga private army na talagang, may mga high-powered. So, kagaya ng Maute, di ba, na Maute, ng Abu Sayyaf, yun, yung mga talagang mga terorista. Even NPA, di ba, dineclare na as a terrorist group yan. So, grupo, malaking grupo yung kinabibilangan bago ka matawag na terorista. Pero sa kaso kasi ni Congressman Teves, nag-iisa lang siya eh. Wala naman siyang grupo. So, paano siya na-declare as terrorist? So, marami sabi, ginapang talaga. At inaprobahan naman to ni Bongbong Marcos. So, siyempre, siya yung under ng executive department kasi yung pagde-declare ng pagiging terorista. So, inaprobahan. So, yun nga. After nun, so, yun nga, nakakita na si Teves sa Timor-Leste at yun nga, nahuli. So, iniyabang na yun ng DOJ na kumbaga parang accomplishment nila na nahuli at mapapauwi na raw nila itong si Congressman Teves. So, after nung mahuli nga ng Timor-Leste, andyan na yung mga lumalabas na nagyabang na nga, pati NBI na sinasabi nga nila na nagyabang, tapos parang sila dun yung kini-question pa nila yung Timor-Leste na bakit daw mabagal daw magproseso, parang binibigyan daw ng special treatment, mga ganun ba? So, di ba parang nakakaya para sa Timor-Leste na akusahan ka ng law enforcement ng Pilipinas na nagbibigay ng special treatment. So, yun nga, balik tayo dito. Maganda to naging balitan to, parang sampal na naman to sa DOJ dahil sa sinasabi nila na mapapauwi na raw nila itong si Congressman Arnie Teves dito sa Pilipinas, pero mukhang nabigo na naman sila. So, panoorin natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, like mo na rin ng video, wala naman po bayad dyan eh. So, pindot na. So, panoorin natin itong balitan to. Pinalaya ng Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos ang kanyang 3 buwang house arrest. Pagtitiyak ng DOJ, imomonitor pa rin siya ng mga otoridad doon. Nakatutok si... Yun, pinalaya na ng Timor-Leste itong si Congressman Arnie Teves. So, 3 buwan lang yung naging house arrest niya. And ngayon,
laya na si Congressman Arnie Tevez. So sunog na naman yung statement ng DOJ na mapapauwi na nila. So nagpapunta pa sila ng NBI doon sa Timor-Leste para magbakasyon. Magbakasyon. Para sunduin daw sana itong si Tevez, pero hindi nga ibinigay sa kanila ng Timor-Leste. Siyempre, jurisdiction na ng Timor-Leste yun. So discretion nila kung pababalikin o ibabalik nila si Tevez sa Pilipinas. Pero yun nga, hindi pinayagan ng Timor-Leste na makuha itong si Tevez ng NBI. So nagngak-ngak yung NBI na binibigyan niya ng special treatment ito si Tevez to sa Timor-Leste. Kaya ayaw ibigay daw o ayaw pa uwi ng Timor-Leste. So ngayon, ito na lang naging statement ng DOJ. Imo-monitor na lang daw nila si Tevez dahil nga hindi nila mapauwi. Hanggang monitoring na lang. So sunog na naman yung statement dito na ginawa ng DOJ. Jonathan Andal. 3 buwan na mula nang maaresto si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste noong March 22 habang nag-golf sa bisa ng inilabas na red notice ng International Police o Interpol. Si Teves ang itinuturong nagpapatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo, akusasyong mariin niyang itinatanggi. Pero ngayon, batay sa ulat ng Timorese News website na hatutan, nagdesisyon ng Korte Suprema sa Timor-Leste na palayain si Teves mula sa house arrest. Ayon sa ating Department of Justice, sinabihan sila ng mga otoridad sa Timor-Leste nitong hating gabi na natapos na ang house arrest ni Teves. Batay sa batas ng Timor-Leste, hanggang 70 araw lang pwedeng i-detain ng isang pugante. Pero ayon sa DOJ, imomonitor pa rin siya ng security forces doon. Inalerto rin ang nagbabantay sa mga border ng bansa na tiyaking hindi makalalabas si Teves sa kabisera ng Timor-Leste na Dili. Kailangan din niyang humarap sa korte roon kada 2 araw habang hinihintay ang desisyon ng Court of Appeals sa extradition case nito na inaasahan ng DOJ na lalabas na sa susunod na linggo. Kinumpirma ng abogado ni Teves. Ayan na naman yung ibinibida na naman ng DOJ na lalabas na naman doon extradition nito ni Congressman Teves. So ano ba extradition na yan? Yung ngayon pauuwi, pababalikin itong si Teves sa Pilipinas. So nauna na namang magbigay ng conclusion itong DOJ na mapapauwi nila in 2 weeks itong si Congressman Arnie Teves. So pag nabigo na naman sila na halimbawa, hindi na naman nila mapauwi. Susunod na naman sa statement itong DOJ. So wala silang kadala-dala na alam niyo, pwede naman silang manahimik na lang na trabahuin nila ng tahimik. Huwag na silang magbigay or maglabas ng mga statement muna hanggat di pa nila hawak itong si Teves. Kasi ang nangyayari, mas napapahiya lang sila eh. So, kaya nagpapakita lang, talagang mahinang klase itong DOJ secretary natin na kasi politiko eh. Alam mo naman pag politiko, gusto laging laging bida, laging kumbaga laging laman ng issue para mapag-usapan yung pangalan kasi nga marami nagsasabi na may plano nga rin daw tumakbo sa national election kaya nag-iingay na kahit sablay-sablay na yung mga ginagawa. Siyempre, publicity, still publicity, good or bad exposure, still publicity pa rin naman yun. So, yun nga lang, parang nakakahiya eh, na laging bulilyaso yung mga statement na nilalabas nila. So, much better siguro na tumahimik na lang muna, so saka na sila mag-ingay kapag hawak na nila itong si Teves. Ang paglaya nito sa house arrest at mga kondisyon na isinaad ng korte. Pero taliwas daw sa sinasabi ng DOJ, hindi procedural o proseso lang ang pagpapalaya kay Teves, kundi pinal na desisyon na ng korte. Huwag na sila magpalusot. O yan. Ibig sabihin pa, nagpapalusot lang pala ang DOJ. So iba yung sinasabi na naman nila sa totoong nangyayari. So parang dito, parang niloloko lang nila yung etong si Marcos. Siyempre, yun ang pinaka-boss nila. So niloloko lang din nila yung taong bayan na itong si Teves babalik na sa Pilipinas. So hindi pala yun ang totoong nangyayari. So base rito kay Attorney Topacio na talagang nagpapalusot lang yung gobyerno. So panoorin natin ito sinabi niya. In 90 days, etc. Because it's very clear na yung sinasabi nila preventive detention ay na-invalidate mo yun. And there's no more reason to hold him
to deprive him of any sort of liberty. Una nang sinabi ng DOJ na tapos na ang extradition hearing kay Tevez. So yun. So kumbaga laya na talaga si Congressman Tevez. So hindi na siya pwedeng pigilan ng Timor-Leste kung kusama niya pong kumbaga gusto niya kahit gusto niya na lumabas sa teritoryo ng sa boundary ng Timor-Leste. Is malaya na siya. Kasi na-serve niya na yung legal procedure ng Timor-Leste. So, malayo sa sinasabi ng DOJ na kumbaga under monitor pa siya ng gobyerno ng Timor-Leste. So, talagang palusot na lang. Huwag lang mapahiya. So, kaya nga yung statement nila na imo-monitor pa raw, closely monitor pa raw siya ng gobyerno ng Timor-Leste. So, nasunog sila dahil sa nilabas na statement ni Ferdinand Topacio, yung legal counsel ni Congressman Tevez. So, pero ito, umaapila pa rin itong DOJ natin na tapos na raw extradition case na pinail nila. So, syempre, yung extradition na yan, depende naman niya kung aaprubahan yan ng Timor-Leste. Kahit naman tapos nyo nang gawin yung request nyo, kung di naman naaprubahan ng Timor-Leste, so basura. Baliwala yung pagpapail nyo na extradition case na yan. Sa tinihintay na lang ang desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals kung pagbibigyan ng hiling ng Pilipinas na makuha si Tevez. Yun, maghihintay kung pagbibigyan. Kung di kayo pagbigyan, di sunog na naman yung statement ninyo na mapapauwi nyo si Tevez in 2 weeks. So, baliwala yung sinasabi yung extradition case na yan kung hindi naman pala a-aproba ng Timor-Leste. Di ba yung sinasabi nila na masyado kasi nauuna yung pagnangak-ngak, yung pag-iingay ng DOJ versus doon sa pwedeng totoo, yung magiging outcome nung kaso. So dahil dyan, parang yung integrity ng DOJ, talagang more on politics lang talaga at hindi talaga para kunin yung hustisya. Kasi doon pa lang sa una pa lang di ba? 99.9% case closed na raw na si Tevez daw yung pumatay kay Digamo. Pero paano mo naman nasabi 99.9%? Kung ididinggin pa lang yung kaso, so wala pang hatol yung korte. So sa Pilipinas, kahit naman saan, di ba? You are innocent until proven guilty. So hindi naman siya guilty beyond reasonable doubt. So paano nasabing 99.9% na sigurado ng si Tevez yung pumatay kay Digamo? So hindi pa nga nagkakandak ng hearing, hindi pa nga nagbibitawan ng mga ebidensya, pero ang DOJ tinalo pa yung Supreme Court at sila na mismo yung humatol kay Tevez ng guilty. So doon pala makikita nyo na ino-overpower talaga ng DOJ yung mga kalaban, o sabihin natin sinasabi nga nila na lumakalaban sa Marcos administration. Kaya nga sinasabi nga nila ngayon na meron tayong silent martial law. Hindi lang dinideclare, pero yun nga nangyayari kapag kaaway daw ng administrasyon, talagang iyan yung pag-iinitan gaya ng ginagawa kay Tevez na tagang more on pwede na sabihin black propaganda kasi iba yung nangyayari dun sa totoong desisyon ng mga ipinapile nilang kaso. So more on hearsay na lang yung ginagawa or parang paninira na lang yung ginagawa ng DOJ na instead na gamitan nila ng legal na proseso, parang sinisiraan na lang. Tulad niyan, sinasabi na makukuha na raw nila, mapababalik na si Tevez sa Pilipinas, may monitor, pero ang totoo pala laya na pala tong si Tevez, di ba? Para malitis rito sa mga kasong murder, dismayado naman ang byuda ni Digamo na si Mayor Janice Digamo sa desisyon ng Timor-Leste Court. Yung fear namin pag lumaya siya dyan at pinakawalan siya na talagang free as a bird. We did that also na Siyempre, matatakot talaga tong sila Mayor Digamo. Siyempre, pag nakalaya tong si Tevez, ibig sabihin, hindi siya guilty. Hindi siya yung pumatay kay Digamo, kay Governor Digamo. So, may ibang tao. So, mas lalong yung investigasyon lalalim at malalaman kung sino yung totoong mastermind dun sa pagpatay kay Digamo. Kasi
minamadali nila ng ano na kumbaga may bigay lahat ng sisi kay Tevez kasi meron to pinagtatakpan. Imposible naman kasi na alam niyo yun, yung ganong kabilis na investigasyon sigurado kaagad sila kahit wala silang ebidensya, basta sinabi lang ng sila lang naman yung nagbigay ng statement na si Tevez nga raw yung pumatay, so pinaniwalaan kaagad ng DOJ. So bakit minabadali masyado yung investigasyon? Wala namang direktang nagtuturo na si Tevez talaga yung mastermind do sa pagpatay kay Digamo. So normal naman talaga yung magiging reaction dito ni Mayor Digamo, na frustrated sila na bakit na pinakawalan. At sigurado, normal din yung maramdaman nila na matakot sila na malaman yung katotohanan. So, yan yung sinasabi nga nila na na merong kumbaga nasa tabi lang ni Governor Digamo yung totoong mastermind diyan. Hindi na kailangan lumayo. Nasa tabi lang daw yan ni Governor Digamo. So, nagkataon lang na yung mga Tevez, yan yung... Pero actually, hindi naman nila talagang kalabang politika si Tevez. Kasi, governor si Digamo, congressman si Tevez. Pero, ang sinasabi kasi nila, gusto kasing siyempre, mga negosyo din, yung sugal. So, gusto daw kasi nilang makuha yung negosyo ni Tevez. Kasi siya yung may hawak ng ng buong Negros ng pagdating sa mga sugal na yan. So, yun yung gusto nilang tanggalin si Tevez. Kaya sa kanya idinidiin. So, basta yun nasabi nila, medyo masalimuot yung kaso na yan. Pero ang pinaka bottom line lang naman dyan, talagang pinag-iinitan lang si Congressman Arnie Tevez. Uwi nga at mapapanagot siya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan. So yun, tingnan natin kung talagang in 2 weeks mapapauwi nila itong si Congressman Arnie Tevez. Kasi kung hindi nila ito mapapauwi gamit yung extradition case na pinagmamalaki ng DOJ, mapapahiya na naman sila. So abangan natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.